May mga monumento po siya, no? Ito po dati, nasa Romulo Library po ito. Hanggang ngayon ba nasa Romulo Library pa to? O, kinakandungan ko po yan nung bata ako. Yes, susunod. Okay, Taklakin 6. Sana pagbigyan niyo ako kung mag-extend tayo ng konti, no? Batang Concepcion, isinilang noong 1932. Mula sa isang mayamang angkan, nagpamahagi ng kanilang lupa sa mga tao. Napakayaman nila pero nagpamigay sila ng lupa. No? Unang nagtrabaho sa dyaryo bilang copy boy. Hindi raw ganong marunong magsulat sa Ingles, pero nag-volunteer na maging correspondent sa digmaan sa Korea sa edad na 17. Napababa sa bundok ang isang sikat na rebelde. Yung pinakasikat na rebelde doon, bumaba po sa bundok dahil sa kanya. Oh, alam ko ang alam nila yung sagot, pero pakinggan niyo muna to. Ais na bata, magaling ang bokadura, galing magsalita, naging pinakabar, alkalde, vice-gobernador at senador. Pero meron po siya, napagaling po. Pero alam po ng mga tao na isa siyang tradisyonal na politiko. He also used guns, and gold. No? At ito pa, mayabang. Gumagamit ng helicopter para sa mga grand entrances. Maraming kababaihang napakilig. So, ito pa. Medyo talagang gusto niya na maging presidente. Super ambisyoso. Gustong maging pinakabatang pangulo ng Pilipinas. And he was almost there. Until kinulong siya nung kaaway niya sa politika noong 1972. 7 taon at 7 buwan niyang hindi nakita ang mga buwan at mga bituin. At dahil nagpasaway siya, no? Minsan siyang nabartolina dahil sumulat siya ng mga articles na na-publish sa ibang bansa. Nakulong siya, sabi niya, binlindfold siya, they brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I have only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And then I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every seconds, and I was counting every seconds into minutes, and as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant. Sabi niya, dahil sa mga pag-iisa niya, minuto, nalaman niya kung gaano kalungkot ang maging super lungkot. At sabi niya, walang Diyos! Bakit kung walang Diyos, bakit ako nandito? Wala akong, sabi niya, wala akong napakaliit na space, walang hangin. Laging may ilaw lang, hindi ko alam kung araw o gabi, hindi alam ng pamilya ko kung nasan ako, kung patay ako o buhay ako. Pero nung nagdadasal na siya sa kanyang kalungkutan, naisip niya, aba, he heard the Lord said, oh, I made you the youngest mayor, the youngest governor, the youngest senator of the Philippines. I give you a wonderful family. And then, ikaw, hindi mo man lang ako maaalala pasalamatan sa mga blessings mo. And he realized, oh, this was nothing compared to the sufferings of Christ in the cross for us. And so, he turned back again to God. And he said to himself, ayoko na pong maging makasarili. Gusto ko po I will dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. Sabi na niya, yung sarili iaalay na niya para sa bayan. No? Mula sa kulungan at sa Amerika, tinuro niya ang mapayapang pakikibaka laban sa diktadura. No? Binasa niya po si Gandhi. Sabi niya ganyan sa isang speech niya, Mr. Marcos is the original terrorist. He is right now employing state violence. But if we use violence against him, he will justify the use of more violence against us. In other words, as Gandhi said, if you are violent to him, he will only give you more reason to justify his violence. Then, but you must not be violent, because if you're not violent, then before the bar of public opinion and before God, he's the only sinner. So huwag tayong lalaban sa mga kaaway natin daw ng violence. Para siya lang ang violent. No? Ganun naman yun. No? Sabi niya, may Kristo sa kanyang kalaban. Yung Kristo, kapag nakausap niya yung Kristo sa puso ng kalaban niya, maibabalik ng kalaban niya ang kalayaang nawala sa atin. Yun ang pinaniwalaan niya. Kaya siya bumalik. At nung bumalik siya,
yun na nga yung nangyari sa kanya. Sino si Tarlakin 6? Very good. Noong 1983, pinakita ng mga Pilipino na nang mamatay ang Tarlakin na si Ninoy, na hindi sila duwag at takot lumaban sa diktadura ng Pangulong Ferdinand E. Marcos. 2 milyong tao ang lumabas at nakipaglibing. Mas malaki pa sa libing ni Mahatma Gandhi. And the world saw it. Yan po ang dakilang Tarlakin, si Ninoy Aquino, dyan, sa labas ng ating Kapitolyo. Ayun po siya, no? Tignan niyo po, napag-gwapo niyo nung unang panahon, ano? At gwapo pa rin naman siya nung namatay na, ano? Sige, sunod. Tarlakin 7. Batang Tarlac, sinilang noong 1933. Nag-aral sa New York at nagtapos ng Pranses at Matematika. Hindi natuloy ang pag-aaral ng abogasya dahil nakasal sa isang ambisyosong politiko. Kilala niyo na. Sa kabila ng pinanggalingang aristokrata na natiling simpleng may bahay at makadiyos na tao. No? Nang makulong ang asawa, siya ang naging lakas nito. Di ba? May tula si Tarlakin 6 sa kanya. Di ba? Looming from the battle, your courage will never fail. I have fallen in love with the same woman 3 times. Alam niyo na, alam niyo dati ako lang ang nakakaalam yan sa amin, ng mga bata sa amin. Ngayon alam niyo ng lahat. No? Very good yan. Tapos, nasawi ang asawa niya. Ninais na lamang ipagpatuloy ang simpleng buhay. Pero, tinawag siya ng milyong Pilipino upang maging tanging kalaban ng isang eksperyensyadong politiko. Tandaan niyo po, ito pong si Tarlakin 7, ayaw niya pong maging presidente ng Pilipinas. Pinilit lang po siya. Pero nung pinilit po niya yun, pinangatawanan po niya. At dininig ang tinig ng bayan. So anong ginawa niya? Yeah. Siyempre, ang Tarlakin 7, si dating Pangulong Cory Aquino. Matapos ang matagumpay na people power ng mapangyarihang bayan sa EDSA, 1986, ang Tarlakin si Cory ay naging Pangulo at tiningala ng mundo bilang inspirasyon ng mapayapang pagkibaka. Handog ng Pilipino sa mundo. Di ba kanta pa nga yan? Handog ng Pilipino sa mundo. And napakaganda nun. Kasi in that song, it is said there, naging langit itong bahagi ng mundo. Nung people power, kay sarap palang maging Pilipino. Wow! Bagamat masasabing marami naging pagkakamali, totoo po yun. Maraming pagkakamali si Tarlakin 7, si Cory. Maraming pagkakamali. At that time, she was inspiring, but she was not the best president. But she did her best as president. And her only role, that's why she ran for president, is to restore the democratic institutions, the judiciary, the Congress, the presidency. Freedom of expression. Yung wala nang huhuli sa'yo kapag nagsalita ako, sinabi ko, ang gobyerno, noong una pa noon, mahuhuli na ako. Right there and there. Pero, pinalik ni Cory yung kalayaan natin. That enough. Yun ang role niya sa Pilipinas. That enough. She was successful. And that's why, nung siya'y pumanaw noong 2009, last August, pinatunayan ng Pilipino na ang pinapahalagahang mga pinuno ng mga Pilipino ay yung may mga malinis na kalooban. Hindi yung katalinuhan, kundi yung puso. At nandun ako, no? Sumama ako doon. No? I was part of the 300,000 people. Nakita pa ako sa TV. Ilang beses ako na-interview dyan. No? Sige. So, itong dalawang ito, si Ninoy at si Cory Aquino, sila po ang inspirasyon. Kulang ng isa. Kulang ng isa. Yung susunod na presidente. No? Si Noynoy po yun. Tsaka na po, hindi pa ako ayaw ko pa mamatay. Sila pong dalawa ang naging inspirasyon ng People Power Revolution. Dito po, hindi lang to political, hindi lang to nagpatalsik tayo ng diktadura. Culturally, lumabas ang magagandang qualities nating mga Pilipino. Pananampalataya, pagiging pagkapwa, pagiging ramay, pagiging masiyahin, bayanihan, pagiging mapayapa, at pagiging malikhain. Lumabas pong lahat sa 4 na araw. May problema lang tayo. Mamaya sasabihin ko. Itong 4 na araw na lumabas lahat ng maganda natin, ginaya po ng buong mundo. No, tingnan nyo yan. Yan po yung madre, kapit bisik, madre, pari at sundalo, kaharap ang mga tangke.
nagbibigay ng bulaklak sa mga taong may baril, at nagkakaisang mga Pilipino laban sa diktadura para sa kalayaan. Ginaya po ng iba't ibang bansa sa mundo. Sa China, tignan niyo po, tinry po nung isang tao na harangin ng tangke. Ginaya po tayo, no? Pero naging nabigo yung sa China. I'm sorry to say. Pinagbabaril sila ng mga tao. Yung susunod, sa Berlin Wall. Pagkatapos ng pagbagsak ng Berlin Wall, lumaya po ang iba pang mga komunistang bansa sa buong mundo. Pati ang Russia, the Union of Soviet Socialist Republics, the strongest communist state in the world, na nang-api sa kanilang mga tao na matagal na panahon, bumagsak. Ginaya po ang people power. But what happened to people power here? Ito po yung problema. No? 4 na araw lang yun. Dapat po pinagpatuloy po natin. At paano po natin pagpapatuloy ang people power? Paano po natin gagawing worthy tayo na successor ni Tita Cory at ni Ninoy? Dapat pong isipin ninyo na kayo po ay bayani din. At hindi lang bayani sa loob ng ilang araw. Bayani sa araw-araw. May bago na po konsepto ng bayani. Yung pong patay, hindi na po patay yung mga bayani ngayon. Meron na pong buhay na bayani. Huh? Pati si Manny Pacquiao, bayani. Wala pong problema yan. He is someone who is doing his best as a boxer. Pag nakipaglaban siya, ina-assassinate niya yung mga Meksikano doon at yung mga iba pang lahi sa mundo. Ano ginagawa niya? Pinapasaya niya tayo. Euphoria! Manny Pacquiao! Si Manny Pacquiao po mula sa General Santos City. Do you know that General Paulino Santos, the one who initiated the move from Mindanao, from different places of the country to Mindanao, the former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, who came from Tarlac. General Santos is sa Tarlac. Next. Tingnan natin yung mga Tarlaki na buhay. Pero sa aking palagay, mga bayani. Batang Tarlac, si Tarlakin A, di natapos ang kanyang pag-aaral ng medisina. Tinuloy ang pangarap na gumuhi para sa comics. Naku, sasabihin ng nanay nyo, naku, mag-medicine ka. Hindi po, nanay, gusto kong gumawa ng comics. Comics nga siya. Gumuhit sa Filipino Comics, Redondo Comics at Alcala Comics. Kinilalang isa sa mga tanod ng comics Filipino. At noong 1971, unfortunately, but fortunately for the world, napirata po ang Tarlakin. At nagtrabaho na sa Amerika, sa DC Comics, sa Marvel, sa Warren Publishing, at sa Heavy Metal Magazine. Kilala niyo ba to? May nakakakilala ba dito sa lalaking ito? May naminig ako. Kilala niyo? Hindi. Sino siya? Tarlakin 8. Sino? Si Alex Nino po. Si Ginoong Alex Nino na sa ibang bansa po nagpapa-autograph sa kanya ang mga Amerikano. Oo. Sige. So noon sa Filipino comics siya, ayan, no, yung ano tawag dito, ang kwento ni Buhilda, the witch, no? Tapos noon, nasalin pa sa ibang mga wika tulad ng Pranses ang kanyang mga gawa. Tignan niyo Pranses ito, no? Susunod. Ayan po si Alex Nino sa isang comic show sa US, pinagkakaguluhan po siya doon ng mga tao. Marvel po, ito po yung gumagawa ng mga X-Men, tsaka DC, Superman, no? Saka yun po yung isa pa niyang gawa. Tarlakin 9, para matapos na tayo.